Are you blessed that you're in the house of the Lord? Yes. Amen. No, dalayawan kita Ginoo sa subong nga kaagamon, nga tiyatagan kita sa tiyon, nga makadayaw sa iya, maka-worship sa iya. Doon namin pa tayo itulog, but okay lang, okay. Isa naman siya na simba ka sa kaagawon. And I know God is good and faithful to us, no, sa pag-provide sa atong kanyang mga need. And sa mga kinanglan natin siya, wala rin pabaya sa ating kabuhi, no? And I believe this month actually is Thanksgiving month. Sa ibang simbahan, nag-celebra sila sa mga Thanksgiving. But sa aton, bulat kita sa tiyon na maka-Thanksgiving month, but we do it in December. But okay lang kay this month, tihog na ito na atong pagpasalamat sa Ginoo. And today I'm going to share with you also about a little bit about Thanksgiving, no? Because I believe na yung mga pulong ay daw maging na mga pulong na dapat mabatian natin sa buong bulan, no? Kay sa Thanksgiving month. But I know na ang Ginoo gid pabalo na He is the God of Thanksgiving, no? Because of all the blessing that He has given to us. Nakita natin nga ang Ginoo gid naging matuod sa atong kabuhi, no? Sa kanang butang atong kabuhi. And so we're thankful because of all the blessing that He has given to us, no? Madamo nga pasalamatan, may mga butang mga nagkalatapos mga sinimana, like last Friday, no, mangyari sang linog. So, kung maglinog, ang mo lang tiyon nga makapasalamat ka pa sa Ginoo, kasi hindi ka na makapasalamat sa iya, no? Kay gabi ang natabong ang linog last time sa Jensan, daw lang pinapituan ito kay dito gawa ng center sa ila. Kung makitaan mo, pagbansa ng mga amos niya katabo, ng mga linog, ang mga tao, grabe ang faith na magagawa ilang pagtuon nila sa Ginoo kay puro na lang Lord na ilagay sa subject kaya ang pagbuwan sa linog gani, no? Sa pangalan ni Jesus. Kaya pagkita nga matungduman isang tao ang Ginoo pagbuwan sa mga kalamidad na karatabo. Pero kung wala gani, wala man nila natungduman ang Ginoo, no? Kaya dala na nga matungduman kung aral sila sa sitwasyon na daw kabalakan sila sa ilang palibot, mga isang linog last time. Makita niyo mo sa video nga daw, puro ng Lord ang sabit nila. But siguro ang kinaangkuhan sa tao nga nagapalapit isa sa Ginoo, pag once nga daw sa ikaligtan nga kabuhi, no? Pag kita natin nga madamo yung tawang pituan, no? Sa itong linog, kag ang ibang ganang katroma, no? Nagkalalipong sa mga kalimutan to, daw pusok man din siya, but I pray na kanya hindi na magkabuhin ng liwat na kasi ng linog, no, sa ating lugar. And nagpapakita lang ako rin nga ang Ginoo buhi, no? Kag siya ang Ginoo nga dapat natin alagaran sa atong kabuhi, kag gina-remind niya lang kita sa mga kalamidad nga mo na siya ara, no? Kag present niya sa atong kabuhi. And siguro talaga matest ang atong life, no? Kung paano kita atong kabuhi sa Ginoo, kung ang imong kabuhi pa kumusta, no? Kung kalapit pa ba sa iya, or importante pa ba siya sa imo, no? Kaya ng mga tao ang kalimot na sa Ginoo sa ilang life, no? Pag once na daw abundansya ang imo kabuhi, makakalimutan mo man ang Ginoo kung isa, no? Kung isa, makalimutan mo man magpasalamat sa Ginoo sa iyang ginahimo sa imong kabuhi, no? So subong may ara ko ma-share sa inyo nga may mga tao na kung isa may ara sa mga tawag na wala sa pag-appreciate, no, sa Ginoo. Kumbaga, there is the absence of appreciation, no? Ano nang topic na ako subong, the absence of appreciation na may mga tao dito isang gakalimot sa Ginoo, maskin
gintagaan na sila sa Ginoo sa mga blessing, no? Gintagaan na sila sa Ginoo sa iyang mga miracle. But kung isa, kitanggid nga ang tao, nakalimot yapon sa Ginoo, no? Sa iyang kabuhi. And ato nga, verse 2 bumakitaan sa Luke chapter 17, verse 11 to 19. Open your Bible in Luke chapter 17, verse 11 to 19. Shall we all rise as we read the Word of God? Now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, "Jesus, Master, have pity on us." When he saw them, he said, "Go show yourselves to the priest." And as they went, they were cleansed. One of them, when he saw he was healed, came back praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. Jesus asked, "Were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Has no one returned to give praise to God except this foreigner?" Then he said to him, "Rise and go, your faith has made you well." Let's pray. Lord, salamat Ginoo sa imong mga pulong. Diyan mo kami, Father, na maintindihan ka lang, Lord, imong kabubuton sa among kabuhi, O God. We know, Father, na sa among life, O God, there's a lot of circumstances, O God, na nagkalatabo, Lord, sa life na mga sometimes, Ginoo, makalimutan na namin, Lord, magpasalamat sa imo because may araman kami, O God, na abundance na mabatsagan sa life namin. But sometimes, O God, we tend to forget you, O God, and we ask you, O God, for your forgiveness, O God, for those times sa life namin, O God. And I pray, Father, na padayon ka, O God, na mag-ikot, Lord, sa among kabuhi. We commit to you, Father, our need, and thank you so much, O God, for the ministry that you've given to us, O God. I pray, Father, sa mga utod naman, wala naman nakapulsubong, wherever they are, protect them, guide them, strengthen them, O God, sa ilang pagtuo sa imo, Lord God. And I pray, Father, ikaw, Lord, magpadayon, Lord, mag-open, Lord, sa mga floodgates, sa imo, Lord, na blessing na pandem, O God. And I pray, Father, sa mga utod na naman, Lord, na nag-batcha, O God, sa sakit, subong. I pray, ikaw, Lord, magkatandog sa ilang kalawasan. Thank you so much, O God, ikaw, Lord, ang Ginoo, na maghihintap sa ilang Ginoo, at makabalik sila, O God, sa normal, O God, sa ilang, Lord, kalawasan, Ginoo. Thank you, Father, for your total healing that you've given to them in the name of Jesus Christ, O God. I pray, Father, na padayon ka, na mag-giya sa amon, O Lord, sa mga ministry, giyata mo sa amon. We thank you so much, O God, na ikaw padayon, Lord, na mag-pangungangin mo sa among kabuhi, O God, wherever the things that may ikaw, gamit sa among lugar sa mga bulat o meaning mapadayon na among lugar sa among kabuhi. Thank you, Father, for everything. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen and amen. Magandang po kita. Sa Amerika, every September 22nd, kaya sila sa mga tawag bilang National Thank You Day, no? Sa ilang ministerial. Actually, that was the brainchild of chocolate company and in the Emily Post, no? And it was created to encourage people to remember and recognize that every acts of kindness that are shown to them. No? So the holiday was inspired by the survey, and it found out that 87% of Americans said that they are bothered when people don't say thank you. No? So the 87% sa ila, nag-bother sila kung hindi ka makambal sa pasalamat sa mga kakilala. And 90% of Americans feel that they don't say thank you enough. Kasi mga 90% sa ila daw hindi na makapasalamat din, no? So, daw mga survey nila, no? And mas makita natin na maski nagkakatabuhin na sila kabuhi, no? Makita natin mga tao yapon nga hindi yapon kabalo magpasalamat sa mga butang na ilang nadawat sa ilang kabuhi, no? So, sa life natin kabalo kita na ang Ginoo nag-provide sa kanang-kanang kinahanglan natin, no? And pero so thankful nga kita makapalapit kita sa Ginoo, no, at makapasalamat sa iya sa tanan niya ginhimo sa aton, no. Even sa 1 Thessalonians 5:18 nagambal siya,
In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So makita natin sa iyang napulong na hambal niya nga sa tanan-tanan ng mabutang, dapat kita magpasalamat. No? In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. No? So, kabuhay kami mga instances kung isa na hindi ka makapasalamat kay makita mo yun nga daw may times like ara sa kapiduluhon mo, no? Kung isa daw ka dahil magpasalamat sa Ginoo kay nag-experience ka sa kapiduluhon sa life mo. But ang balikan sa Ginoo is in everything give thanks. No? So, sa tanan ng butang, dapat kita magpasalamat, maski pigado man or may problema ka sa kabuhi mo, kinanglang po natin magpasalamat sa iya. No? So, mas namin nga mo ng atong attitude, no? Nga meron ka isang thankful heart sa Ginoo. Maski ano pa man ang atong mga nadawat, maski hindi pa naman maayo, no? Maka-learn ka po kita magpasalamat sa Ginoo sa iyang hinimo. Kay nga siya actually, may plano magiging Ginoo na natabo sa imong kabuhi, no? And this is actually the will of God, no? In Christ Jesus niya concerning you. So to not be thankful and to fail to show appreciation is to disobey the will of God for your life, no? So let me say, kung hindi ka gali makapasalamat sa Ginoo sa iyaman nga ipakita sa imo, kapakita lang nga dinadisobey mo ang iyang will, no, sa imong kabuhi, no? So mas maayo gali na mas kinano pa man ang kalatabo sa life mo, kinanglan din nga magpasalamat kaya kita sa Ginoo, no? Kay amo nga iyang gusto nga natabo sa imong kabuhi. So may mga tao nga mas kinadulaan sila sa ilang mga bata, namatyan sila, no? Kita natin nga yung mga tao nga nagpasalamat ng yapon, no, sa Ginoo, mas kinabudlay na magpasalamat, no, sa natabo, no, sa ilang kabuhi. Ginakabagin na honor yapon nilang Ginoo, kaginapasalamatan, no, kay ang Ginoo nga nakabalo sa situation sa ilang kabuhi, no. So mas magmamudlay na makita natin nga aral ang iyang faith, no. Even sa life ni Job, makita natin sa life ni Job na wala din siya nag-curse kay God, no. Kumbaga, maskin ano pa nang tabo sa iyang pamilya, nagtabo sa iyang mga pagkabutang, nagdayaw ng yapon sa Ginoo, nag-worship ng yapon sa Ginoo, nagpasalamatan ng Ginoo sa pagkatabo sa iya. And ang mga mambalatang ng mga tutuod din yung mga Kristohano, no, nga magpakita mo din sa ilang kabuhi, nga in spite sa mga nagkatabo sa ilang kabuhi, they still worship the Lord and continue in serving God, no. Na-remember ko nga akong amigo, pastor sa Surala, si Pastor Pablo, na nalindundunan niya itong mga bata na massacre, no? Mga duwa ka bata yung patay. Ang mga bata niya itong duwa na bata na itong mga gagmay na bata, no? Pagkakita na ako na in spite sa natabo sa iyang pamilya, sa iyang mga kabataan na yung pamatayan niya na duwa ka bata, wala lang niya kung siya nagunpat sa pagdayaw sa Ginoo, kapag-serve sa Ginoo, mas nanging mainit ng pagkakaroon niya kabuhi. Kaya nakita nga in spite sa situation na ito, naka-learn niya kung siya magpasalamat sa Ginoo sa natabo sa iyang pamilya, no? So makita mo din ang attitude sa isang Kristohano sa nagkatabo sa iyang kabuhi, no? Kung paano niya gawaton ang natabo sa kabuhi niya. Kaya in spite na mabuday intindihon na natabo na siya, but nakabalo kita kung alak sa will sa Ginoo, tanan-tanan ako din hanay, no? Hindi na kailangan na mag-question ka sa Ginoo, kay hindi siya part ng ginasang panghikot sa Ginoo, no? Sa imong kabuhi, may mga plano kasi nga iba, no? Intindihon ka ang iyang will, no, sa ato nga life nga amo nang iyang nga gusto nga despite ng butang ato nga ginawaton, no, sa atong kabuhi, no? So dira kay makita ang ginatawag na maturity sa Kristohano, kung paano siya mag-react sa situation sa iyang life, no? So dira makisingan kung mature ka sa Ginoo o hindi, no? Sa the way na matubang mo yung mga trials na sa imong life, no? Mga kartabo sa imong kabuhi, dira mag-test ang imong kapag-on sa Ginoo, no? Nga in spite sa mga
hindi maayo ang butang na natabo, nagpasalamat ka gyapon sa Ginoo, kag nagadayaw gyapon sa Ginoo, no? So, dila gid try ang imong faith no sa iya. So diri actually sa nakita natin sa nabasa naton, there is a story na one time si Jesus nagapanglakaton, no? Dito sa pakadto sa dalan sa Jerusalem, and as he traveled at the border between Samaria and Galilee, may ara dito sa mga tao na mambalakon daw grupo sila, no? Kaya hindi pa sila pwede makapalapit sa iba na tao, kaya kung wala may mga sakit sila, ang sakit nila kung tinatawag na leprosy, no? Kabalukit na ang leprosy, daw makatakol din siya ng mga sakit ngayon, no? Kag sa itong unang panahon, wala pa maging sila sa mga medicine sila, kundi udlay sa ilang part, no? Kag hindi ang mga tao, nagasinggit ni sila nga they are unclean, no? Nagasinggit sila nga mahigko ang ilang singgit. Na kung mabatian sa iban, nagasinggit sila nga mahigko, that means magpalayo ang mga tao sa ilang hindi magpalapit, no? Kaya hindi sila nga mga tao, ginaklaim nila nga sila mahigko, kaya may mga sakit sila, no? Kaya ang sakit nga leprosy, ang sakit nga na, ang imong lawas na nagkakaagnas, no? Amat-amat actually ang mga kamot mo, nagkakalaputol na siya, ang parts ng mga lawas mo nagkakatanggal, no? Kag mampan natin daw wala isang cure sa sinakasakit sa ito panahon, no? Kag makita natin nga kaluluoy ang ilang situation, kag kung magpalapit ka din sa ila daw, grabe ang baho, no? Magmamasmell mo sa ila, kay kung wala ko rin nagkaagnas ang ilang lawas, ang matamat nagtanggal ang mga portion sa ilang mga ilong, mga dalunggan, no? Kag nag-deteriorate ang ilang skin, no? So amo nang sakit sa mga meras ang leprosy. Actually sa ilang mga balatsagol, makita mo nga naka-experience sila sang pain sa ilang alawas, pero mas sobra ang pain nga ilang nabatsagan kay tungod they are actually outcast, no? Outcast sila. That means say wala nila nakaupod ang ilang pamilya. So, may alam ginatawag ng mga depression sila sa sinaka-situation sa ilang buhay, kay wala sila nakakita sa ilang pamilya, nakapalayo sila sa ilang pamilya, kaya hindi pa sila makakiss sa ilang mga asawa, no? Sa ilang mga kabataan, hindi sila makakiss. So, they are outcast sa community, no? Layo sila sa komunidad, kaya wala isa may makapalapit sa ila, kay makatalakod ang ilang sakit. So, contagious ang ilang sakit, no? So, that time, nag-agi dito si Jesus sa ila, kag nagampal na nangayos siya sa bulig, no? Sa kay Jesus. At singgit nila, Jesus, Master, have pity on us, no? Jesus, Master, maluoy ka sa amon, no? Amon ang ilang singgit sa kay Jesus. And nabatian ni Jesus ang ilang singgit, no? And then, si Jesus, naghambal sa ila, when he saw them, he said, "Go show yourselves to the priest." Ako lang ang hambal ni Jesus. Lakat ka mo sa mga pari, no? Kaya pala mo sa itong panahon nga sa ito, ang mga pari ang maka-check kung ayo ka na sa imong sakit, no? Kumbaga, i-declare ka sa pari na wala ka na sa sakit kung naaayo ka na sa imong leprosy, no? Kadang pari lang ang kumbaga daw ila ba lang na doktor sa mga time, no? Nga makahambal na naayo ka na sa sinakasakit, no? Kag maka-declare. Kaya nagambal si Jesus nga, show yourselves to the priest, no? So, imagine mo si Jesus, kung mag-perform sa ngayong miracle, makita natin nga si Jesus, yung isa nagpakita sa ngayong miracle by touching, no? your body, nga maayo ka sa imong sakit. Pero sa tamation, nagsinggit lang siya, nagambal lang siya. Let me say, pinagin sa iyang word, no? Nagambal siya, nga siya, show yourselves to the priest. So, may power kitang ginuotang si Jesus, no? Na makita mo nga maskin sa hambal nila, maayo ka na sa imong mga sakit, no? So, that doon time na ito nga naglakad sila,
they were healed. Kag nakabo nga sa ilang paglakat, pulo na sila kabilog. Isa lang sa ila dito ang nakabatsyag sang pasalamat sa Ginoo. Kag nagkadto sa kay Jesus ng pasalamat no. And the rest actually nakita naton nga blessed siya sa Ginoo kay siya na magpakita sa iya pasalamat sa Lord. Ito mo ilang story no. So there is actually there is a gracious miracle no. There is a gracious miracle. Sa verse 14 it says, it came to pass that as they went, they were cleansed, no? So, sa paglakat nila, pakadto sa pari, no? Kaya ginambalagan sila ni Jesus na magkadto ako sa pari, sa tunga time. And during the time sa paglakat nila, they were cleansed, no? Ginayo sila ni Jesus. And nakita natin that at the moment, the bodies of 10 men were rotted away, and they have this leprous death approached by ants. And that moment, someone, ako na makita natin nga sa ilang balatsagon, daw wala lagi sila sang hope no, sa ilang kabuhi, sa ilang mga sakit. And that's why nakita nila si Jesus, nakakita sila sang pag-asa, no, nga maayo pa sila pinagi sa kay Jesus, kaya nakabati na sila na si Jesus makaayo sa mga sakit, no. Kaya sa nakita nila si Jesus, nagsinggit sila sa kay Jesus na have mercy on us, no. Kaya sa tumatay, there were actually a miracle that happened, no. So what this miracle required? Sometimes Christ healed with his touch, no? And sa tumation, nagambal lang ako din si Jesus. Kag sila tanan naayo, no? And there is what we call a favor of God. Jesus was in no way obligated to answer the cries of this tainted man. For him to respond in a way to their cries was an act of grace on his part, no? Nagkaroon sang kaluoy ang Ginoo sa nakita niya sila, no? The Lord showed favor upon these unworthy souls by hearing their cries and healing their complaints, no? So nakita natin nga nagkaroon sang mercy ang Ginoo nga si Jesus sa ila, no? That's why giambalan sila ni Jesus nga magkadto, no? Kumbaga depende ako sa ila nga balatsagon kung magpati sila sa kay Jesus o hindi, no? Pero sa ila pa lang pagkakita sa kay Jesus pa lang nakita natin ng ilang faith, no? Nakita nila nga si Jesus na bilang makaayo sa ila. So they have the faith in the Lord sa ilang kabuhi nga gusto na nila maayo. Pero sa pagambal ni Jesus Christ na go you show yourselves to the priest. So depende na din na sa ila kung maglakad sila pagkato sa pari. Kaya kung makita mo sa tumatime, may araw pa sila sa mga sakit na araw sila nga lawas, no? Kumbaga, siguro sa kapalakan sila pagkato sa pari, nag-aamat-amat na sila ayo sa ilang mga sakit, no? And siguro do it's a miracle na nagbalik na liwat ng ilang mga lawas na maayo, no? Sa tumatime. Tungkol ako isang ilang faith, no? Sa kay Jesus. So, sila na naglakat, no, kag nagkadto sa kundiin ang pari, no, makakadtuan. Kag amo man to ang ilang nga dinimo, kag wala na sila nagbalibad pa, kundi they just follow the command of the Lord, no. So hindi tayo nag-follow kita sa command ni Jesus sa ating kabuhi, may aragi sa matabo sa kabuhi ta nga maayo, no. Kag sini nga mga tao, ang pinaka-ginimo nila, they follow the Lord, no? O sa iyang command. And nambal ni Jesus that you show yourselves to the priest and they do it, no? Normally, a leper would not go anywhere near a priest, no? Hindi sila magpalapit, hindi sila sa mga pari. Kung hindi man sigurado nga naayo sila, no? Yet, acting in faith, these 10 men started forward to the temple with swords,
this visible in their bodies, no? So nakita nila nga ang ara pamangkin sila sa ilang masakit, pero sa ilang faith, no, sa ilang pagtuo sa kay Jesus, wala na sila na pagduwa-duwa. They just follow the command of the Lord and they go to the temple, no? Kag sa pagkabot siguro nila dito, nakita nila ang ilang malawas na ayo na, no? Kag they are so joyful, kag pasalamat sila, no? Katong ngayon nga ato, and they believe sa Ginoo, no? And many times, in many ways, all miracles requires these two things: the favor of God and the faith in God, no? The Lord Jesus does the miraculous by grace through faith, no? So nakita nila sa Ginoo ang ilang faith, and that's why naayo man sila sa ilang sakit, no? Tungkol sa ilang pagtuo sa Ginoo. Wala na sila nagpangduwa-duwa. They just follow the Lord. And as along the way, sa pagpalakat nila dito sa temple, nakita nga naayog ilang mga sakit, no? And what this miracle represents, no, sa aton, the story of this cleansing displays for us some important truths, no? The characters of these lepers were reminded of our situation without Christ, no? So leprosy is a disease that dramatically portrays sin and its effect, no? The man suffering from leprosy is separated from everyone by his disease, and it slowly but surely destroys his life, no? So pareho man sila kung ara ka pa sa imong mga sala, daw pareho man nila nga ara ka pa sa leprosy, no? May ara ka sa sakit nga leprosy, nga layo ka sa Ginoo, no? Kag layo ka sa komunidad, no? When you say, because ang sila nga situation sa imong kabuhi, nakita niyo nga layo ka, no, sa Ginoo, nga daw pareho sila kami anak sa mga sala sa imong kabuhi. And likewise, sin separates us from God, no? Ang sala nakaseparar kita sa aton sa Ginoo, and slowly disgrace and destroy us until we end up in eternal hell. Like the sleepers in the story, our only hope was for Jesus to pass by, no, sa atong kabuhi na maka-agi si Jesus sa life natin. And here our cries for mercy. Without Christ, our condition is dire and desperate, no? So, kung ara pa sa imong mga sala, wala kang isang mahimo sa imong kabuhi, no, kundi mangalang isang tabang. And unless nga si Jesus magkari sa imong kabuhi, kag ayuhon ka, kag sayuhon sa imong mga sala, dira ka lang aking makita ka sa kaluwasan sa imong kabuhi, no? So sa itong tayo tingol nga ara kita sa ato ng mga sala, of course, gusto mo kita kami makalumlong pawas sa imong mga kasalanan, no? Kay pagalo kita kung ara sa imong sala, wala kang isang pag-asa sa imong kabuhi, no? Pagkapasalamat kita tungod si Jesus nagkarilid sa kalibutan, namatay sa cross sa Calvary, no? Kaya nag-atin sa atin sa salvation, no? Na kung kita magdawat sa iya, ay ara kita sa kabuhi nga wala sa katapusan, no? And mo nang ginapasalamatan din natin nga una-una sa Ginoo na ginimo sa aton. In much the same way, when Christ comes to the sinner, our hearts bear cries of faith, mercy has saved them from their sinful condition. Makita natin nga ang Ginoo lang din ang nagluwas sa aton ng kabuhi, no? And siguro kung wala ang Ginoo, aragyapo kita sa aton ng mga sala, no? Alam mo na aton ng pasalamatan tungkol sa niyang kaluwasan na diyan sa aton. Okay? So, ikadua, a grateful man, no? Somehow Jesus transfers healing power through the air, and as these lepers are making their way toward to the temple, all 10 of them suddenly made clean, no? So, naayog itong mga 9 lepers nga ito, no? At 10 actually. But then, may alas ang isa, out of 10, na nagbalik sa kay Jesus, no? Sa verse 15, it says, one of them, when he saw that he was healed, turned back and with loud voice glorified God, no? So, sa pulo ka lepers nga ginayon Jesus, isa lang din ang nagbalik sa kay Jesus, no?
nga nagasinggit sa iya nga pagpasalamat sa Ginoo nga ginayo siya sa iya nga sakit. Isa lang gid ang grateful sa itong time. Ang ngayon na to, makita mo gid nga wala gid ako ni nagbalik ang nagpasalamat sa kay Jesus. May mga tao gid nga maski ano pa kaayo ang himo mo sa ila, makita mo gid na lain gyapon ang ila nga kabuhi kag wala gid sang gratefulness sa ilang kabuhi, no? Maski ano pa ang himo mo. And nagpakita lang ina na mas damo ang mga tao gid nga ungrateful, no? Even sa siningang mga time sa life nato, may mga tao gid nga hindi kabalo magpasalamat sa Ginoo, no? Sa gihimo sa Ginoo sa ilang kabuhi. Kung isa malipatan pa natin nga magpasalamat sa Ginoo. Pero yung sining nga lepers nga 9 lepers yun nga wala na sila nakatundog sa Ginoo, no? Na magpasalamat. Ginaayos sila sa Ginoo, pero ang ilang una ginisip is ay salamat, ayon ako, makabalik ako sa akong pamilya, ma-enjoy ko ng kabuhi ko liwat, no? Kumbaga, they became actually daw self-righteous na bala, no? Na ginuuna nila ilang kagalingon, hindi actually ang pagpasalamat sa Ginoo, no? Nalipatan nila magbalik na magpasalamat sa Ginoo. Kita nila nga ayon na sila, okay na sila. Well, siguro mahal na ginimo sa Ginoo sa akong kabuhi, but they tend to forget the Lord, no, sa ilang life. One writer had observed that this is the story of 10 unclean men, 9 ungrateful men, no? 9 ungrateful men, and 1 unusual man. What makes the one man so unusual when compared with 10 with his cleansed comrades is that he was obviously and openly grateful for what Christ has done for him. So isa lang din ako ang iba klase nga tao sa to na time mo. He is so unusual kay instead na magsabay sa dito sa 9 na mga lepers na magbalik sa temple na magkadto sa pare, wala siya nagkadto dito kundi nagbalikin sila kay Jesus kag naguna pasalamat sa kay Jesus, no, sa ginhimo ni Jesus sa iyang kabuhi na ginaayos siya, no? So mas labaw ng iya actually nga kita natin ang difference, no, sa iya nga kabuhi sa tumatay, no, how his great gratitude was declared, no. What separated this one man from all of them is that his great gratitude was expressed, his thankfulness was put into words and action, no. So nahimo nga iya nga pagpasalamat, may arasang gitawag nga hindi lang sa word niya, sa gihambal niya, but even sa iya nga action na ginhimo, no, nga nagbalik isa sa kay Jesus at nagpasalamat, no. Kita nato ang iya nga gratitude, ang iya nga heart, no, nga lain sa 9 na ato, no. And this gratitude was expressed verbally, no. Grabe iya nga singgit nga pagpasalamat sa Ginoo. Actually, yung mga tao nito daw siguro dako na ilang mga boses sa singgit na unclean kami, no. Mga mahigko kami, ang mga pamilya singgit nila. Siguro nagdalagko na ilang mga boses sa kada singgit. And sinigation, mas labaw na kinagiyang ang dako nga boses sa pagsinggit, sa pagpasalamat sa Ginoo, sa ginhimo ni Jesus sa iyang kabuhi, no. Mas naging verbal siya, naging loud po kitang iyang boses na Lord, salamat na ginaayo mo ko sa ako na sakit, no. So amo nang ginhimo niya. And when this man looked down at his hand and saw that the pink hue of healthy skin, he did not merely whisper a private prayer of praise. He shouted like a megaphone, thank God, no. Pasalamat yun ang iyang ginhimo sa Ginoo. And the man shouted with loud voice, and he fell down on his face at his feet, giving him thanks, no. Pag nagluhod din siya sa tubangan ni Jesus, kag nagpasalamat, no, sa ginhimo ni Jesus sa iyang kabuhi. So this man bowed at the feet of Jesus,
in a visible public act of worship. His gratitude and appreciation for Christ were declared through sounds of praise and signs of worship. No? So grabe niya pasalamat sa Ginoo kay siya gid nagluhod no, sa tubangan ni Jesus, kay worship sa Ginoo. And I believe the Lord Jesus Christ has been nakita niya ang kasing-kasing siyang tao ngayon no? Kag nakita din na ginimo hindi lang siya mahambal, but even sa iyang action, no, yung pakita sa kay Jesus, kako din ang iyang pasalamat sa Panginoon. So, ang muna dapat ang attitude natin when we worship the Lord, no, that we were in the act of worship, makita nga grabe din ako ng gratitude sa Ginoo. No? Sometimes you can praise the Lord by raising your hand to the Lord, no? Kag maka-bow down ka sa iya, no? Sa iya, ginimo sa imo. Nang pagkapagpakita ko isang imong na action, no? Dako-dako kayo mga gratitude sa Ginoo. Makita sa Ginoo ko ang imong pagpasalamat sa iya. Kaya mo sining tao na ini na nagbalik siya sa Ginoo ko nagpasalamat. Niyara ka isa ka nanay nga nagbata siya sa ospital. Nagpasalamat din siya sa iyang doktor na anesthesiologist, no? Anesthesia. Kay sa tumation, nagbatsyagan na din nga wala din siya nakabatsag sa sakit sa iyang pagbata. Kaya gusto niya din nga i-appreciate ang iyang doktor na anesthesiologist, no? Kag sige Dok, tungod kay grabe din ang imo nga pag-anesthesia sa ako nga wala ko sa minabatsyagan, gusto ko ipangalan ng ako nga bata sa imo nga pangalan. Dok, ano galing imo pangalan, Dok? Sige doktor niya, Chupilo yung pangalan. Aba niya, Dok, kaya ka pa sa middle name? Middle name, Dok? Middle name ko, Lubot. Dito, kaya ka pa sa apelyido? Oo, Badjo. Di ba ang Badjo, kung maling pronounce mo, Baho. Kaya, Dok, dito na lang ako sa Chupilo. Pili ko sa pangalan ni Chu, Pili, ako ngalan sa bata. Panamingon ko na lang, maski daw mabaho ang mga pangalan. Pero kaya pa salamat din siya kay grabe kinilimo sa doktor sa iya. No? So, yung mga gratitude din tama ginahin mo, no? Sa life na ito. Meron ko gani isa ka orphanage, no? Sa Germany na sa 1900 na kapakaon sila doon sa orphanage nila sa mga 1,000 ka mga bata, no? Kasi sa tumation doon na wala na sila sa mga pagkaon na pagkaon sa mga bata, no? May gulpi lang na nagpalapit sila sa kagawon, no? Sa ito isa ka baker, kagambal sa baker, gusto ko magkata sa mga tinapay ngayon sa inyo, kay ginluto ko ni kagabi, kay doon nila bagay na minuho sa akong agaan ko mo sa mga tinapay sa mga adlaw. So grabe nila nakasalamat kay naubusan siya sa supply, mayroon nagabot ng supply, no? Na gulpi na nagpanukpok sa ilang pertahan. And sunod-sunod naman, mayroon naman sa nagpanukpok sa ilang pertahan, kag amo naman po ang nagabaligya sa gatas, no? Nangambal sa nagabaligya sa gatas, sir, may harap ko sa iyatag nga gatas sa inyo, kaya nga akong salakyan nagbuba, so iyatag ko na yung mga gatas sa inyo, no? So, amo ko nga kayo, nasuklayan din sila sa ilang panginanon, sa ilang orphanage, no? Kag ilang yung pasalamatan. Hindi sa ako muna maghimo ang Ginoo, no? Sa ating kabuhay nga siya nag-gulpi lang nag-atak sa inyo mga supply, no, sa aton, and He always know our need, no, aton na kinanglanon sa ating kabuhay. And even
kasi ning situation ginugid na kabalo sa need sa mga may sa sakit na leprosy, no? Na kinanglan din nila maayo. Kaya imagine yung dugay-dugay na siguro nga nag-experience ng sakit ngayon na may siguro alam pa sila sa bata nila, no? Kaya na sila sa sakit ngayon na. So ang Ginoo nagkaroon isang mercy, kaluoy sa ila, no? How his gratitude was demonstrated, no? Nakita natin dali sa verse 15. And one of them, when he saw that he was healed, turned back. No? So this man realized what the Lord has done for him. His gratitude and appreciation were such that it caused him to stop and turn around. No? And he gave thanks, and this often demonstrates his gratitude by the conduct of his life, no? So, nakita natin grabe niya magpasalamat. And if you are truly appreciative for what Christ has done for you, what have you done to ensure that He is thanked? Have you only declared your gratitude to God, or have you demonstrated it as well? The one leper was so moved and impacted by his thankfulness to Christ that he stopped, turned around, and went back to offer his praise. He demonstrated his gratitude to God. No? So, grabe kinang iya nga pasalamat sa Ginoo. Kag wala man siya nakala kaupo sa mga 9 nga nagkanto sa temple. No? Kundi, lain din siya yung tao nga hindi man ganit siya pa ni Jew, but he was a Samaritan. Diba? Foreigner pa siya ganit, lain siya nga lahi. Pero, makita natin na maskin Samaritan mo siya, wala kaya siya nagambal na hindi ko mapalapit sa Ginoo kay lain ng ako na kultura, ng ako na tribo, no? Wala inisip na siya. Kaya that time sa Tongtion, ang mga Jew, kaga mga Samaritan, wala na sila nag-aupod ng duwa, no? Kumbaga, ang mga Jewish, ang pananaw nila sa mga Samaritan, ng tao, very low and dubo ng mga tao sila sa ila. Mayroon sila sang diferensya na duwa kag mayroon sang ginatawag ko lang inambala lang daw pagpakanubo, no, sa kultura kag sa tribo sa tumatayin, no, kag may diferensya sila nga duwa wala sila nag-aupod. But then ang Samaritan ng tao wala din sila nag-isip na may harap sa diferensya sa ilang duwang ni Jesus, no? Kaya siya mismo nagpalapit sa kay Jesus at siya nagpasalamat sa iya ang ginimo sa iya kabuhi, no? Si Warren Wiersbe nagsulat siya that sining niya, too often we are content to enjoy the gift but we forget the giver. We are quick to pray but slow to praise, no? So sometimes we enjoy the gift, but we forget kung sino naghatag sa aton. No? Na-enjoy mo ng mga regalo sa imo, magdawat, but sometimes you forget kung sino naghatag sina. And we sometimes quick to pray, but slow to praise. No? Dali na kita mag-ampo, but wala pa kita nagdayaw. No? So, ina siya, may mga situations sa life natin kung isang amo sina. No? And as Christian, dapat hindi natin dapat malipatan kung sino ang nag-attack sining mga butang na ini sa ating kabuhi. And that is actually, we know that it is God. No? The sin of ingratitude is a mistake that no believer ought to ever make. No? So wala kita dapat hindi kita mapasinalamaton, no, sa ating kabuhi. Notice a couple of things that make ingratitude as a triple error. First of all, forgetting to show our thankfulness is a mistake because of, no? So, hindi kita dapat mga tao nga hindi ka balo mong pasalamat, no? Dapat mayroon kita sa kasing-kasing na thankful kita always, no, sa Ginoo. Ang mga dapat ang ating attitude, no?
who is to forget, no? So these 9 lepers rushed home. They thought of holding their wives and hugging their children. Again, their eyes filled with tears, and they realized that they would be privileged of eating a meal with their loved ones again. No? So yung mga 9 nag-rush sila, pakatugis sila sa ilang mga balay siguro. No? Kaya dito ang ilang pagpasalamat. Kundi wala sa Ginoo, kundi sa ilang situation. No? And makita natin na while their excitement is understandable, what a tragic that the 9 of these men forgot that one of those things would be possible without Jesus. No? So kung wala ito kinihimo ni Jesus sa ilang kabuhi, wala din na kami isang pag-ayon sa ilang mga sakit. Wala din nila nadumduman, no? Si Jesus actually ang nag-ayon sa ila. Kumbaga, ang ila lang yung una, ang ilang maginanlanon sa ilang kabuhi na nakatawag sila sa healing, no? Pati nalipatan nilang healer, no? So, when we fail to declare and demonstrate our gratitude to the Lord, we show that to some degree we have forgotten all that He has done for us, no? All these things are true for us only because of what Christ has done for us. We have nothing apart from Him. We owe our entire existence to His good grace and mercy. As Christians, we must never forget that 2,000 years ago, the blood-stained, battered body of the Son of God exhaled the final breath of Jesus Christ, give us the innocent life for the salvation of our sinful soul. So, dapat hindi natin malipatan ang ginimo si Jesus sa kabuhi sa luwas na kita sa atin ng mga sala. And what it forfeits, no? Hindi nakita natin nga ang 9 nga ito, maski sila ginayon ni Jesus, pero may ara sila sa mula na dawat sa ilang kabuhi. Sa itong isa lang na nagkabalik kay Jesus, no? Nakadawat sila sa healing, physically, ayos sila, but wala nila natawat ang healing ni Jesus spiritually sa ilang kabuhi. Okay lang okay, ayaw ka, physical, mayo, na ayaw ka. Pero, ang imong kalag, no, na ayaw man ba, na ayaw ba sa Ginoo ang imong spiritual life, no? Hindi nga tao nga, hindi nagbalik sa kay Jesus, no? Hindi lang ginayo ni Jesus ang iyang physical na lawas, but even ang iyang kalag, ginayo ni Jesus, no? Sabi ni Jesus sa iya, sa verse 19, "Arise, go thy way, thy faith had made you whole." No? So, tuwan sa nakita ni Jesus ang iyang kabuhi ng grabe niya kasalamat sa Ginoo, pag Ginoo na niya balik si Jesus, ang balik ni Jesus sa iya, "Arise, go the way, thy faith had made you whole." No? So, ang imong nga pagtuo, nagkambyo sa resulta sa pagkabilog sa imong kabuhi ng ginayo na sa Ginoo. So, nakadawat siya actually sang healing, not only physical, but also spiritual healing sa iyang kabuhi. No? May na-experience niya sa Ginoo, na kay personal nga yung dawat niya actually ang healing sa Ginoo nga may pagpasalamat. No? Now we know that this man had already been cleansed of his leprosy. So what did Jesus mean when He said, "Thy faith had made you whole"? It is not exactly clear, but it appears that this man received an additional blessing beyond that of his initial healing. Some have suggested that Jesus healed this man spiritually as well as physically. This seems to be the case. What is important to note that there was a special blessing that came to this man as a result of his purposeful and clear expression of gratitude. The other 9 lepers missed out with something else that Christ could do for them because they failed to give Him thanks. No? So nakita natin na dako-dako kinabutang ang na-miss ang 9 na lepers. No? Amo ang
spiritual healing nga dapat yata sa Ginoo sa ila. No? So, mas importante dapat ang spiritual healing. No? Kay inaya physical lang magina siya. Mayroon galing sa mga disciples si Jesus Christ na wala nang galing inaayo ni Jesus ang ilang mga sakit. No? Si Paul, mayroon siyang thorn of the flesh. Kita natin na maski may sakit si Paul, na physically siguro may problema ang iyang mata, pero wala man siya ginaayo ni Jesus. No? Kaya nung ang bali Jesus sa iya, mas more na kung may ara ka sang ginabatsyag sa imong lawas, mas strengthen ka physically. No? Kumbaga, when I am weak, kabalik ko, then God is strong sa akong kabuhi. Kung may ara ko sang weakness sa akong kabuhi, ngayon mas patyagan ko ang strength sa Ginoo sa akong life. No? So hindi siya actually sabat na ayuhon ka dapat sa Ginoo sa imong mga physical na sakit. No? Importante ang imong nga soul, ang imong kalag, no? Na may ara ko isang pagbago sa imong kabuhi. Kag makita na ko ang healing sa sulod sa imong life. No? Ano mo ang lawas mo nga physical, okay ang imong lawas, pero hindi ka man luwas sa Ginoo. Mas importante pabala na sa ginluwas sa Ginoo ang imong kabuhi. No? Kumbaga, mas importante nga may ara ka sa kaluwasan sa iya. Kag secure ang imong kabuhi. No? Kay maski madula kasi niya kalibutan, kabalo ka nga sa iya kaging makalakad, makadto, no? Kay meron ka sang kaluwasan sa imong kabuhi. Pero physically okay ka, pero wala ka man sang kaluwasan sa Ginoo, wala lang gyapon sang pulos sa imong kabuhi. No? Kay makitaan nga daog ka din sa kalibutan, pero perde ka naman sa langit. Kaya wala ka kung isang kaluwasan sa iyong life. No? Maski ano ka pa ka maayong tao, maski physically okay lawas mo, kaya exercise ka firme, okay ang standing mo sa iyong lawas, pero spiritually, you are dead. Wala lang yapon ang pulis ng kapuslanan sa tubangan sa Ginoo. Dapat ako mauna dapat ang ating spiritual life. Amen ba? Amen. No? So, dapat puno ka sa pagtuo sa Ginoo, no? Sa imong faith. Kag mas maayo man nga maayo man imong malawas. No? Kaya usually, kung maayo ang sa sulod mo, ang spiritual life mo, nagkakalo man lang kuli ang physical na lawas mo. Amen ba? Amen. Diba? Kung wala ka sang good sa iyong kasing-kasing, wala ka sa mga problema, nagdadala, sigurado, maayo man ang imong physical na lawas, wala ka man sa mga sakit-sakit nga mabatsagan. Pero kung may mga aligot-got ka dala, may mga sala ka sa imong kasing-kasing, sigurado na magkamot sa mga sakit nga mabatsagan sa imong lawas, kaya nag-apekto man na sa imong physical na lawas kung anong ara sa sulod sa imong kasing-kasing. No? So, amo na kung maayo ang imong Panginoon, pang-una-una, ang imong kasing-kasing, right sa Ginoo, ang physical na lawas mo magsulod man na, no? Sa hindi na siya proven, tested din na. Kag nakita din na natin nga usually atong mga tao nga problematic na wala sa Ginoo sa ilang kabuhi, amo to usually ang matakdan sa mga damo din yung mga sakit-sakit sa ilang lawas, no? Kaya tungkol ako ni hindi na siya daw kita natin correlated din na siya sa atong physical na lawas, ang emotion na mabatsagan mo. So, dirakit mabatsagan, no, sa imo. Pero may aras ang isa ka tao na grabe siya ka tindi sa iya nga kabuhi man, si Joshua. Si Joshua, we know that Joshua was a leader sa ilang nasyon sa Israel. Kumbaga, nag-conquer sila sa mga land sa promised land, damo sila sa na-conquer ng mga lugar. Samting una, pinapili na sila sa lugar kung di sila ma-star, nga dito sila mag-stay na lugar. Wala sa iya nagulat na magambal sa iya ang
Israel nga dili ka nga lugar kay pinakanami nga lugar ni para sa imo. Kundi ginimo ni Joshua, nagpili siya sa lugar na pinakapangit sa tanan, pinakagaway nga lugar, barren land ang iyang pili, no? Nga dapat nakalikot, ikaw leader ka, maayo ka, tapos daw ikaw nakabalo sa tanan na ginpang-conquer mo nga lugar, kabalo kung anong abundant nga lugar, di ba? Kag mas damo siguro nga tubig dito nga lugar, oasis, kag maayo nga abundant nga lugar. Amo ginang imo nga pilion, di ba? Kay siyempre ikaw ang una-una nga leader mo, ikaw ang leader sa tanan. Dapat ang maayo mga lugar para sa imo. Pero si Joshua, wala siya nagpili sa kung pinakamaayo para sa iya. Ang pili niya itong lugar na layo, kag barren land, wala ikaw makita ng mga kahoy, disyerto siguro ang lugar, no? So makita natin ng heart ni Joshua, nga wala siya actually nga siling nga gusto niya ginunahon ng iyang kaugalingon, ng iyang pamilya, no? Kumbaga, mas gusto niya nga mas maunang katawan na magpili sa iyang gusto before sa iya. So makita natin nga ang iyang kasing hindi siya greedy, no? Hindi siya dalok sa gitawat nila sa Ginoo ng mga lugar, hindi siya dalok sa iyang heart, no? Kaya i-bless pagyapon siya sa Ginoo sa iyang decision sa iyang kabuhi, no? So kung dapat ang ating kabuhi sa Ginoo, dapat hindi kita maging isa kadalok na tao, no, nga hindi dinalo ka sa Ginoo ang mga property, sa mga pagkututan mo, kay kabalo kita sa Ginoo nga gusto na kita nga maging humble sa tanang butang, no? Kag hindi kita dapat nga magdinalo, no? Kag dapat man natagon kita, magpasalamat ka sa Ginoo, no? Kay kung limpyo imo kasing-kasing sa Ginoo, sigurado taway lang imo nga kabuhi, no? Kag even your physical body, makita mo gid nga hindi ka gid mag-deteriorate sa kalibutan ngayon. Kay the more actually binabless ka man sa Ginoo sa ginimo sa iya, no? So kita nato nga ina siya nagabaligid ina sa aton nga kabuhi, naga-reflect gid kung ano kita sa Ginoo, no? Don't make the great mistake of forfeiting blessing by forgetting to give thanks, no? So dapat hindi kita magkalimot sa Ginoo, pag sa ginimo sa tao ngayon na wala siya nagkalimot sa Ginoo. He go back to the Lord and nagdayaw sa Ginoo, nagpasalamat sa Ginoo sa ginimo sa iya, no? So kita natin nga maskin siya ng isa nagbalik, pero nalipay kaya pa ng Ginoo, kaya may at least may nga mas man yung nagbalik mas isa na lang din, no? Ang pulo wala din nakabalik kaya nagpasalamat. So hindi kita dapat mga tao nga kasi na hindi ka balo magpasalamat sa Ginoo. Dapat we are always be thankful to the Lord. Maski ano pa nga mo isa mo, maski wala niya ka ginaayos sa mga sakit, no? Kaya mo niya pa ng mga sakit ngayon na physically. But ang gusto sa Ginoo nga kita yapon magpasalamaton sa iya, no? Kay iya man inatanan nga ginimo sa aton iya nga will, no, sa life naton. Kag iya nga will dapat masunod sa aton kabuhi. Amen ba? Katangan nga tiyon dapat butan naton nga hindi siya will sa Ginoo, ang nakalatapo sa aton kabuhi. Yan lang muna yung gusto niya. Then I must continue to praise the Lord. I must continue to honor Him sa akong kabuhi, no? Kaya mo na yung gusto sa Ginoo sa akong life. So we need to accept kag dawaton sa Ginoo ang mga butang na ginimo niya, whether good or bad, no? I still praise the Lord and will honor the Lord sa akong kabuhi. Amen ba? Amen, no? And let's continue worshiping the Lord and kapalo kita na wala kang isa nagpabaya sa akong kabuhi, no? God is always there sa time sa life na ito nga low kita, harap ka sa babaw, diba? Kang Ginoo kiti kabalo sa imong kabuhi. And He always surprise us, no? Na makadaog ka sang 3 kadaog sa isa ka adlaw.
makakuha ka pa sa refrigerator, wala kang naisip. Diba? Inatag mo na itong mga luwa ka bugas para lang sa refrigerator. Pero part ako na sa gusto sa Ginoo matabo sa iyong mga life. Yung Ginoo nagpapakita sa iya nga surprises no, sa aton. Na kung totoo din nga kita mapasalamaton sa Ginoo, hindi ka balikin sa atong pilo-pilo sa blessing na ginapagin sa atin. And yung ba, siya actually ang Ginoo na naghahatid sa tanan ng mga blessing ngayon na sa ating pag-ibig. And so we continue to honor and praise the Lord and thank you for everything that has done. Let's pray. Lord, thank you so much, O God, sa imo nga ginatag sa among kabuhi. Thank you, Father, sa gusto mo, Lord, na matabo sa among Lord yung kabuhi na mapasalamatan kami sa imo. Hindi kami paliw sa itong 9 ka-leapers na nagkalimot sa imo. Wala nang kadungdong. But maski yung isa na lang nakabalik, still, O God, you honor him and we thank you, Father, for this kind of life, Lord God. And let us continue to honor you and worship you, Father, sa kabuhin naman, O God, whatever may happen sa life naman. Thank you, Father, and to be strengthened sa among pagtuo. Thank you, Father, sa imo, Lord, na padayon na pag-ikot, Lord, sa among kabuhin. Gamitan mo kami, O God. We thank you for your goodness and faithfulness in Jesus' name I pray. Amen.